Nako, mga sangkay, mukhang naninilikado ngayon itong si Mike Defensor. So, naninilikado ngayon si Mike Defensor na makulong. Alam niyo kung bakit? Malalaman niyo po ngayon. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga po mga sangkay, pag-usapan po natin ito kasi kumakalat ang balita na posibleng araw po mga sangkay na makulong itong si Mike Defensor. Ito ang matinding pasabog mga sangkay. Nako po. Ayon po kasi dito, kasama daw po si Mike Defensor sa makakasuhan. At alam nyo kung anong kaso mga sangkay? Malala. Malala talaga mga sangkay kasi ito po yung ikakaso sa kanya. Yan. Yan po yung ikakaso sa kanya. Ang tanong dyan, bailable ba ito or non-bailable? Yun yung tanong dyan eh. Ngayon, sabi dito, former Representative Mike Defensor will also be included in the additional charges that will be filed by the National Bureau of Investigation or NBI involving a human, ito, basahin nyo na lang. Medyo maselan si YouTube eh. NBI Director Melvin Matibag confirmed. So, kinumpirma po ito ni Director Matibag. So, mukhang sigurado na ito eh. Ibig sabihin, talagang yari siya dito. Nako, yan na nga ba ang sinasabi po natin, no? Na kapag ikaw babato ng kalokohan laban sa iyong mga kalaban, siguraduhin mong malinis ka din. Dahil mababalikan ka dyan eh. Diba? Yan ang nangyayari sa kanya. In an interview with the Inquirer, Matibag said the NBI will file the cases of human against the former congressman. Ayan po yung ikakaso sa kanya. And other additional individuals. So, sino-sino pa kaya ito? May mga additional individuals pa daw at the Department of Justice. Interagency Council Against Trafficking next week. Sabi po ni Matibag, next week, there is already a filing. It looks like human. Ito. Alam mo yung sa YouTube, mga sangkay, ang hirap lang talaga magbanggit. Kasi, kapag nagbabanggit ka ng mga kagaya nito, o kaya yung pulburon, yung pinagbabawal na pulburon, biglang nawawala po yung monetization eh. Nababawasan, kaya hanggat maaari mga sangkay, nag-iingat po tayo. Siyempre, mahirap na. Kailangan natin sumunod sa kung ano man ang patakaran ni YouTube. He, Defensor, will also be charged with that, sabi ni Matibag. Nako. Pero syempre, ang storya nito sa kabila. Ang storya nito sa kabila nila Mike Defensor, isasabihin po nila na, hindi, iniipit lang naman kami dyan eh. Kasi naglalabas kami ng mga pictures, ng mga information about maleta, na may mga pera, korupsyon. So, sasabihin nila mga sangkay na iniipit sila. No? Ginigipit po sila. Yan yung kanilang depensa. According to NBI Director, their investigation revealed that Defensor is directly connected to the Blue Hotel with the NBI recently raided. Na nakita nga po doon mga sangkay yung iba't ibang mga chicks, iba't ibang mga babae daw po. So, itong hotel na ito ay ino-operate daw po ng Zirin Development Corporation. Ang gusto kong malaman dito kung ito ba ay available or hindi. The Zirin Development
Corp, which is owned by Defensor's wife, also belongs to Cliff Point. Then the Chicago nightclub, they two are connected. So we really have to study it very well because there is really interlocking ownership. Ayon po kay Matibag mga sangkay. The hotel and nightclub are both located at Cliff Point Square, which Matibag said is a Presidential Commission on Good Government Property. Oh my goodness. Medyo malalim nga ito mga sangkay. Medyo malalim nga po ito. Innovative now is composed, sabi po ni Matibag, dito, of several individuals and corporation. But 75%, pero ang 75% daw po ay kay Mike Defensor. Kaya sila ay maiipit po talaga dito. Ngayon, ang gusto kong hanapin dito, kung ito nga ba ay available o hindi. Kasi may nakita po tayo na non-bailable daw po. Nako, kapag ka nangyari yun mga sangkay, hindi na hindi na makakapagpa-interview itong si Mike Defensor. Yan pa naman ang hilig niya, 'di ba? Yun yung hilig niya magpa-interview. Alos everyday mga sangkay, meron po siyang set. Na kaya nga po yung sinasabi ng iba, itong si Mike Defensor daw po ay nagpapalakas kasi gustong tumakbong senador. Di umano ayon po yan sa mga kumakalat na mga chismis. So ngayon mga sangkay, ito yung ikakaso sa kanya. Medyo mabigat talaga to. So, ongoing daw po ito, mga sangkay, itong issue na ito, itong kaso na ito, at mukhang nangangalap pa sila na mas malalaking ebidensya pa. So, talagang delikadong-delikado ngayon itong kalagayan ni Mike Defensor. Ngayon nga, mga sangkay, yun talaga yung kanilang paano dyan paandar, hindi. Iniipit, inaano lang kami ng gobyernong to, ng sinasabing bangag government. Ganun yung mga pambato nila dyan Ginigipit lang kami. Pero, siyempre, kahit anong sabihin nila, ebidensya pa rin po ang magsasabi kung ito nga ba ay totoo o hindi. Kasi, kahit naman anong sabi ng NBI na ito sila, kung wala namang ebidensya, wala rin po mangyayari. Diba? Ganun ang mangyayari dyan. Madidismiss lang. Diba? So, ayan po, mga sangkay. Grabe itong gagawin ng NBI ngayon. So, naninilikado itong si Mike Defensor. Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.